Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po si Danilo Dizon sa programang Opinyon dito sa Danilo Dizon TV. Palakpakan ang aking pong topic. Gagawin ko pong topic, no? Sa aking topic meron ng komentaryo na mahalo. Ito po ay tungkol sa may kinalaman sa ating dating Pangulong Ferdinand Edwin Marcos Sr., no? Kasi kung bakit Sr., meron kasing Ferdinand Marcos Jr., no? Yun po si Ferdinand Romualdez Marcos Jr., yung anak ni ating Pangulong Ferdinand Edwin Marcos Sr., no? Para nagkakaintindihan, medyo mahaba po itong kwento ko kasi parang history na to. Magtatapat po ako sa inyo, hindi po ako historian. Ito ay yung akin ng kumbaga natandaan mula nung bata pa ako hanggang sa mapatalsik si Pangulong Marcos noong 1986. Ito po ang aking kwento tungkol kay dating Pangulong Marcos ay i-chap-chap ko. Gagawin ko siguro part 1, part 2, part 3, part 4 kasi medyo mahaba. Sisimulan ko po ito nung maalala siya noong 1964. Sana po hindi ako magkamali. 1964, bata pa ako noon, high school yata ako noon o elementary. Si Marcos po ay tumakbo sa pagkapangulo, kung di ako nagkakamali, ang nakalaban niya yata noon sa pagkapangulo ay si pangalan nila, sino ba yun? Ako, nakalimutan ko na. Di ba, baka maalala ko sa bandang ulit. 1964 nagsimulang naging Pangulo si dating Pangulong Marcos, at natapos niya hanggang 1968. Ang 1935 Constitution kasi ay uupo ang Pangulo ng 4 na taon, isang termino, at pwedeng tumakbo ulit ng another 4 years. So natapos po niya yung 4 years, tumakbo ulit at nanalo. So 64 to 68, 4 years, tumakbo ulit, so Pangulo ulit. Nagsimula yung pangalawang termino niya ay 1968, matatapos po yan ng 1972. 68 hanggang 72, another 4 years po yun. Ngayon po, bago na mag 1972, matindi po ang rally noon, grabe. Noon ay nasa high school na ako dito sa Piatti University.
Diyan po ako nag-graduate sa PRE University ng high school. Ang tambayan namin noon, mga estudyante dyan sa Good Earth Emporium sa Top Avenue. Maraming artista dyan. Pag naglalakad ka, daming artista. Nandiyan yung mga iba't ibang production. At dyan sa Carriedo, nandiyan yung SM. Maliit pa yung SM noon. Tindahan lang yata ng sapatos. Tuloy po natin. Nung nag-aaral po ako sa PRE University High School, tataka ko, may rally halos araw-araw. Hindi ko maintindihan ano ibig sabihin ng rally ko, ano pinaglalaban nila, kasi busy ako sa pag-aaral noon. Pero ang pagkatanda ko, ayun, si Esmeña pala yung nakalaban ni 1968, si pangalan nito, kalaban niya noon, si Esmeña. Tinalo niya. Madalas ang demonstration sa Plaza Miranda. Yung Plaza Miranda ay matatagpuan sa tapat ng Quiapo. Yan po, laging maraming tao dyan. Kumbaga, yan ang lugar na dyan ginaganap ang rally noon. At dyan din ginaganap yung grand yung mga politiko dyan sila nagmi-meeting, yung meeting di Abansi, gano'n. Natatandaan ko po na mula nung nag-aaral ako dyan sa Piati, halos araw-araw may rally. Tataka naman na bakit pinaglalaban nila noon. Bandang muli, nalaman ko nung graduate na ako sa high school, trabaho ako sa May Kawayan, Bulacan. Yung pinapasok ang kumpanya na textile sa May Kawayan, yung Eastern Textile Mills, ay nagwelga kami. Doon ako nagtatrabaho, nagwelga kami. So yung welga na yon, yung mga kami welgista, wala kami pasok. Nandun lang kami sa harapan ng factory ng textile. Napasukan kami ng mga aktivista. Hindi ko pa alam anong ibig sabihin ng aktivista noon. Basta noon, ang bata pa ako noon halos 2 taon pa lang akong graduate sa high school. Nakapagtrabaho na kaagad ako para makapasok lang ako sa factory. Ay dinaya ako yung edad ko, dinagdagan ko yung edad ko para matanggapan ako sa trabaho. Yung po sa pinagtatrabahoan ko ay uso na doon yan na yung nagkakaroon ng mga eleksyon sa union. So doon sa union na yon, mga natutunan ko kung bakit may union at naglalaban-laban sila. Doon sa union na yon, halos mga kaisipang makakaliwa, yung mga pananalita nila. Kasi noong mga panahon na yon, parang lumalakas yung activism at ang isinasaksak sa mga tao noon, sa mga manggagawa, yung turo ni Mao Zedong sa China. Si Mao Zedong,
Hindi ko po alam yan. Nalaman ko na lang sa Huelga nung mapasok kami ng mga aktivista na galing pa ng UP. Ang tawagan nila noon ay ka. Nagsisimula sa ka, mga ganon. Yun ang tawagan ng mga aktivista. Siyempre dahil kami ay mga nasasama sa teach-in ng mga aktivista, dahil kami nakawelga, maluwag yung oras para maturuan kami ng mga leader ng mga aktivista noon na galing pa ng UP. Ang gagaling nila. Noon naman ay interesado akong makinig kasi ano ba yung communism? Hindi ko maintindihan yan eh, communism. Ano ba pinaglalaban ng mga naniniwala sa komunista o communism? So doon nakakuha ako ng konting mga aral nila. Nasasama na ako sa mga demo nila. Mayroon pa kasi noon mga tinatawag nilang marcha. Mayroong mahabang marcha yun eh, long. Nagsimula sa Malolos papunta ng monumento, doon na magtatapos yun dahil haharangin na sila ng mga ano doon, ng mga, kung di ako nagkakamali, Metrocom o PC Metrocom. Hindi na, hanggang doon na lang yan, hindi na makakarating ng Malacanang, bubugi na. So yun lang po, no, tungkol sa activism, palakas ng palakas doon. So that was from 1960 to 1972. Grabe ang demonstration. Mayroon dyan talagang umabot dyan sa Quiapo na sinira nila yung mga, meron kasi dyan nga underpass yung sa ilalim, pinasok ng mga aktivista, sinira nila yung mga sinira sila dyan. Talagang grabe nga eh. Ang tawag nila sa mga aktivista noon, iba bang grupo, merong STK, kung di ako nagkakamali, merong KM, Kabataan Makabayan, meron talagang, ang tawag nila militante talaga, meron namang moderate. Isa na nga yung sila, hindi ako nagkakamali, sila sa Toro Campo yata yung mga militante noon na doon naman sa medyo moderate lang, kasama dyan si namumuno sila, si Nilo Tayag na ngayon ay Christian Bishop pa nga ang title niya. Mahaba po ito, mapuputulin ko na lang. Hanggang sa yun po ang